Hello po, magandang araw po sa ating lahat. This is Everyday Economics with Alvin Ang, your everyday economist. Sa araw na to, ang pag-uusapan natin ay ang tanong. Alam ko po marami ang nawalan ng trabaho sa panahon na ito. Kaya we are going to ask the question, ano ang mga options ko kung nawalan ako ng trabaho dahil sa COVID? Bakit po natin nasabi na ito ang gusto natin pag-usapan ngayong araw? Kasi yesterday po, lumabas po itong balita na halos 8 million ang nawalan ng trabaho. Ito at ibang mga headlines ngayong araw na to na sinasabi na ang jobless rate ay 17.7, 7.3 million jobless, unemployment rate at record high. Pero kung tutusin, sasabihin natin, maliit lang naman yan. 110 million ng Pilipino. Kung 8 million na walang trabaho, mga 10% lang siguro, di ba? Or less than pa. Bago natin maintindihan yan, kailangan maintindihan natin yung buong context ng tinatawag ng labor force. No, sino ba talaga ang nakakapagtrabaho at kinakount, binibilang natin bilang employed and unemployed? So, ito po yung population ng Pilipinas, 110 million po lahat. Ano? Tama po yon. Pero out of that 110 million, ang sinasama lang natin sa labor force ay 72 million. Sino ba tong 72 million? Ito lang po yung mga age 15 pataas. Yung mga 0 to 14, hindi po sila kasama sa labor force because part ng mga agreement ng iba-ibang countries sa International Labor Organization, yung mga bata dapat nag-aaral, hindi pa po sila nagwo-work. Okay? So 72 million lang ang posible na magtrabaho, 15 to years old above. However, out of the 15 years old above, hindi rin lahat nagtatrabaho. Okay, meron akong dalawang set ng data dito. Yung una, yung 45 million lang ang nagtatrabaho. Ito ay noong January 2020. Nitong April, bumaba yan to 41 million. Okay? At out of the nagpa-participate, merong hindi nagpa-participate sa labor force, no? So yung mga nagpa-participate, ito yung mga nagtatrabaho at yung mga walang trabaho na naghahanap ng trabaho. Yun namang hindi nagpa-participate nung January 2020, 27 million yan. Ngayong April, umabot yan sa 31 million. Okay? Sino to mga hindi nagpa-participate, no? Hindi ito nagpa-participate, tapos may nagpa-participate. Yung mga hindi nagpa-participate, ito yung mga walang trabaho, pero hindi sila naghahanap ng trabaho. Okay? That means, either meron silang ginagawa sa bahay, meron silang sakit, meron silang kakulangan na hindi nila kayang magawa, or pwedeng OFWs din sila kasi hindi naman sila kasama dun sa kinakount dito. Or pwedeng family rin sila na may income na nakukuha from abroad or from somewhere else. So, hindi sila nagpa-participate. So, hindi sila naghahanap ng work at wala silang work. Okay? So, hindi po sila unemployed sa sitwasyon na yun. Ang tawag po sa kanila, non-participants of the labor force. So, mag-focus na lang ngayon tayo dun sa nagpa-participate. So, sabi ko, nung January, 45 million, ngayon naging 41 million. Out of the nagpa-participate, about 43 million ay may trabaho, no? So nung January, about 94% may trabaho dun sa nagpa-participate. Pero ngayong April, bumaba yan to about 84% na lang. Yun namang unemployed, anong nangyari? Yung unemployed, ito yung mga walang trabaho pero naghahanap ng trabaho. Ang definition dyan, no? Without work and currently available for work and looking for work. Or without work or currently available for work but are not looking for work due to a lot of reasons, no? Ibang reason. Ibig sabihin, magkaiba sila ng non-participants. Okay, so para lang makita natin yung buong picture, sino ba yung mga walang trabaho. So, ang total na sinabi na walang trabaho, 7 million. So, right now, ang tinitignan naman natin yung unemployment, underemployment, labor force. No? From 1956 na data, meron ako dito hanggang last year, actually, pababa na sana yung mga walang trabaho.
Pero nagkaroon ngayon tayo ng ganito kalaking crisis sa economy, dami pong nawalan ng trabaho. Sabi sa mga survey na ginawa ng NEDA noong April, no, na siguro nakatanggap po kayo ng kanilang message, pinapasagutan tayo, ano impact sa atin ng COVID, marami pong kumpanya sa iba't ibang negosyo, wala pong benta, zero sales, no? Makikita nyo yan. Tapos, yung karamihan pa sa kanila ay maliliit na negosyo. Hindi ito yung malalaking negosyo, maliliit. 71% ay micro. Pag micro enterprise, ang mga tagtatrabaho dyan, 1 to 9 lang na mga katauhan. About 60% sa kanila tinamaan. So marami po, 70% sa kanila at 60% na empleyado. Kaya ganun po karami ang nawalan ng trabaho. By industries naman, tingnan natin, nung pinumpara ko dito, April and January, makikita nyo po yung in a span of 3 months kung gaano kalaki po yung nawala. No? Ano mga sektor na tinamaan. Ito, other services, other service activities. Ito yung mga related sa BPOs, no? Yung hindi nakakount na total ng iba't ibang trabaho. Arts and entertainment, no? Ito yung mga nasa sa TV, yung mga lumalabas sa iba-ibang shows, etc. Yan, natamaan sila. Yung administrative support, may tama din. Yung accommodation and food, pinakamalaki, no? Travel, restaurants, malls, ito, ang wholesale and retail trade, ito nga yung mga malls, mga lahat na may mga tindahan na may retail na binibenta, malaki ang impact sa kanila. Construction, malaki din ang impact. Manufacturing, no, i-total po natin yan, ito po ang impact niyan sa job losses. Makikita nyo halos lahat ng trabaho po, double digit nawalan ng trabaho, mga nawalang trabaho, ang dami po. Ang pinakamalaking tinamaan dyan ay ang sektor na tinatawag na manufacturing, no? 23% nang nawalan nawala sa wholesale at retail trade, another 24%. Malaki din sa information and communication pero maliit lang yung totals nila. So ang malaking tama talaga ay nasa sektor ng manufacturing at wholesale. Ibig sabihin dyan marami nagtatrabaho. Pati construction, by the way, 34%. So dami pong nawala. In terms naman, doon sa klase ng trabaho, ano naman yung mga nawalan ng trabaho? Ang daming managers, no? Nawalan ng trabaho. 143,000 nawalan ng trabaho na managers. At yung mga sales and service workers, 165,000. Yung craft and related trade workers, elementary occupation, ito yung maliliit, pinaka-basic na trabaho, maliliit ang sweldo. Karamihan dyan, yan yung mga factory at saka mga construction work. Sila po yung mga nawalan ng work. Madami po sila. Pinapakita ko po yung datos na to sa inyo kasi para lang maalam ninyo in the full context, hindi lang po kung nawalan po kayong trabaho, marami rin pong iba sa iba-ibang sektor dahil unprecedented po itong pangyayaring ito sa bansa natin at sa buong mundo. Ang challenge ko sa mga pangyayaring ito, tingnan ko, ano impact niyan sa kahirapan, no, sa poverty. Makita natin ang cut-off ng poverty rate natin sa isang pamilya na may 5 miyembro, annual income niya dapat 125,000. But dahil dyan, yan ang poverty cut-off natin. Sa ngayon, malamang madami po ang madagdag dyan. Kasi ang maraming nawalan ng trabaho, ang kita ay nasa between 40,000 to 250,000. Okay? Kasi sila yung mga wage and salaried workers at entrepreneurial activities. Ito yung maliliit na enterprises at malamang yan din ang other sources of income nila. Kaya malamang dumami po uli ang mahirap dahil po sa sitwasyon na ito. So ano po ang magagawa po natin? Kung ikaw ay nawalan ka ng trabaho sa panahon na ito at nasama ka dun sa mga sektor na sinabi ko. Well, ito po practical na mga tips na sasabihin ko para sa iyo, kaibigan. Ang una mong kailangan gawin ay i-assess mo kung anong meron ka. Assess all your resource. No? Ano ba yung meron ka? Ano ba yung asset? Meron ka ba naipon na pera? Meron ka ba napundar na kahit na lupa? Asset na meron ka bang save sa bangko? Meron ka bang sasakyan? Meron ka bang mahalagang bagay na naitabi? So kailangan ano mo yan?
ilista mo yan. No? Isama mo pamilya mo, pag-usapan ninyo ano yung meron kayo. Baka may mga alahas kayo. No? Ito yung panahon na ilabas nyo lahat yung mga bagay na yan kasi kailangan po makita ang asset. At ilista mo rin, ano ba ang mga liabilities ko? May bayarin ba ako? May utang ba ako sa bangko? May utang ba ako sa tao? May utang ba ako sa kumpanya? May loans ba, etc. Kailangan ilista po natin yan. Kailangan po i-write down lahat yan pagkat doon mo lang malalaman kung itong crisis na ito, kung tumagal ba na wala kang trabaho, gaano katagal mong kakayanin. So, kailangan po natin na meron kang kakayanan na ma-overcome itong sitwasyon na ito. Pero unang-unang kailangan malaman mo ang iyong income level. Kaya ko ba? Kaya ko ba? Gaano katagal ko kayang harapin ito? Of course, malaki magagawa ng panahon na ito na kung nawalan ka ng trabaho na maging close ang pamilya at mag-renew ng relasyon sa pamilya mo at higit sa lahat sa Diyos. No? Kasi all of this, hindi kaya ng isip ng tao, kailangan natin ng tulong ng Panginoon. At siguro magandang panahon din to upang magpasalamat tayo na sa nakalipas sa mga panahon, okay naman. Ngayon lang ito ay sabay-sabay tayong maharap sa malaking pagsubok. Pero kailangan hindi mawala yung pagiging mapasalamatin nating tao. Siguro kung nag-iisip ka kung kikita ka pa uli ngayong taon na to, siguro wag mo muna isipin yung kita. No? Mahalaga muna ngayon ay handa mo yung sarili mo paano ka makapag-adjust dahil sa bagong sitwasyon na ito na kung nawalan ka nga ng trabaho. No? So wag mo nang isipin na kailangan kumita ka agad. Kasi ang mahalaga ngayon ay i-assess mo no? Marami ako nakikita ngayon sa internet, no? Sa Facebook, nagbebenta sila, naglinis sila ng bahay nila, binebenta nila yung mga gamit, sa tingin na, di naman na nila kailangan. Kasi totoo naman, marami po tayong bagay ngayon, hindi na natin kailangan. Pwede na nating ibenta yan. Ano ba naman yung mga napundar mo kung hindi mo yung magagamit? No? Itatago mo lang ba yan? Kailangan mo ngayon ng pera, kailangan mo ngayon ng extra cash. So, you can sell them. Okay? Magandang gawin po siguro, involve everybody, maglinis kayo ng mga cabinet at ng bahay nyo, makita nyo, meron po kayong extra na pwedeng gastusin. Kasi ang kailangan naman po natin sa mga panahon habang nag-a-adjust tayo ay essentials lang naman muna ngayon eh. So may tulong naman ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-delay ng payment sa mga utang at iba pa. Unahin muna natin yung priority natin which is food, health related and education and utilities. Yun na muna, no? Yung mga iba, hindi naman tayo magluluho ngayon eh. In fact, dapat nga nakaipon tayo kung sumisweldo pa rin tayo katulad ng dati. Ano ang mga steps to get back para makabalik tayo? Kailangan po, kung talagang gusto mong mag-work, kita mo talagang kailangan mag-retrofit at repurpose mo yung skills mo. No, huwag kang ma-stay kung ano yung meron ka lang. Halimbawa, ikaw ay isang barber or may-ari ka ng barbershop, napaka-challenging ng sitwasyon, paano mare-repurpose yung skill mo? Kailangan magdagdag ka siguro ng konti, no? So ikaw ay head waiter ng isang restaurant, no? Siguro naman may alam kang tungkol sa mga pagkain dahil yun ang siniserve mo. So pwede ka siguro mag-upskill or downskill, no? Yun ang sinasabi, yung pag-aralan po lahat po natututunan sa internet no? Libre naman yung iba. Right? Ang aking misis, nagupitan ako, nanood lang ng YouTube. Hindi na po niya kailangan mag-enroll pa kung saan. Ibig sabihin, pwede po tayong mag-upskill, de-skill na pagkakitaan, no? Kahit papaano. At lahat po niyan man yan ay natututunan. Wala po tayong ibang choice kasi very limited po yung option for training. Karamihan po lang ay yung mga nakikita natin sa internet. At ito nga po ay malaking blessing gamitin natin. At kung may alam kayo sa iba't ibang klase ng special skills nyo, kung ano kayo mag-design, graphic design, drafting, accounting, no? Yung pinsan ko, nawalan trabaho, marunong ng mga konting buting-ting, no? Inayos na kung ano-ano yung mga kahoy sa bahay nila. Pagkatapos, pinopost niya, binibenta niya, nakagawa siya ng mga arts, no? Ibig sabihin, pwede kailangan lang talaga tayong magsikap, no? Lahat yan, sabi ko nga, can be learned online, right? Hindi tayo makalabas. And then, isang malaking bagay pag-isipan yung healthy and imaginative logistics, no? Ang daming pasok dito, labas dito na ibebenta sa atin. Kailangan may health certification yan, pag-isipan mo. And then moving markets, no? One of the
biggest conglomerates dito, yung Unilever, meron silang ganyang promotion. Ini-invite nila yung mga tao maging agent for a particular community, sa condo. Ikaw ang mag-move, no? For everybody. Diba? Pwede pong itry. Now, kung ikaw naman ay may trabaho pa sa panahon na to, tulungan mo naman yung management to retrofit yung business. Huwag mong pabayaan na, ay sige, bahala na kayo, basta ako may trabaho. No, tulungan natin. Itong lahat, paano to, tulungan. Kailangan maging good service provider po tayo. Kahit na hindi service ang negosyo, tulungan po natin yung negosyo na ibigay natin yung kakayanan natin. No? At palitan natin yung tinatawag na customer experience. Sa panahon na to, marami kayong customers na hindi siguro nakakausap, nakikita. If you have their numbers, tawagin nyo po sila. Napakaganda po na mag-connect kayo sa kanila. Just say hello and kumustahin din po sila. No? Those, if you have work, you have to do this. Tulungan din po yung yung mga kasamahan mo kung nahihirapan po sila sa trabaho nila sa panahon na to. Kasi magkakasama kayo lahat po tayo nahihirapan at challenge. Magtulungan tayo, huwag tayo maghilahan pababa. Ito, pwedeng ultimate sacrifice, pwede natin gawin, ano? Maraming company, they're trying to be afloat pero hindi kaya nung kanilang cash flow, konti pumapasok na pera, may maraming bayaran, pwede naman siguro 3-day work week na lang muna, 50% pay cut for the meantime, para makatawid lang yung kumpanya during these difficult times. Ano mangyayari doon? Bawa, papasok si Alvin 3 times a week, Monday, Wednesday, Friday. O si Benjamin naman, Tuesday, Thursday, Saturday. Di ba? So, ano nangyayari doon? Kasi anyway, nabubuhay ka naman ngayon for essentials. Doon na lang muna i-focus yung attention mo. Huwag ka muna mag-isip na ibang bagay. Magkaroon ka lang trabaho at meron kang basic na maiuwi sa pamilya. Diba? Then provide extra service free of charge. Pag pinag-overtime ka, huwag ka na lang muna mag-charge na overtime. Give a good help to your employers at this time. Yung iba, pwede mag-try magnegosyo. No? Of course, this is not for everybody. This is just an option. No? Kung talagang sa tingin mo, may lakas ng loob ka, may natutunan ka na. Marami ang mga kilala dati. Nagtatrabaho lang sila, nangangamuhan, ahente, natutunan yung negosyo. Sa kanila na ngayon, yung sarili sila. Pwede nyo rin gawin yan. No? Paano ba nangyayari? Isipin nyo ano mga pangangailangan ng tao at present. Ano yung needs nila? Alam natin ang pinakamalaking needs ngayon with this situation that we have is logistics. Ang hirap mag-move ng mga tao, bagay, services, no? So ito, tulad to mga nakikita natin sa Viber and Facebook marketplaces, ang daming mga available supplies na hindi na move, kailangan nila ng movement, no? So kung marunong din kayo magluto, ito sa Mercato Central, pwede kayong magpa-advertise dyan, free, ilalagay nila, tutulungan nila kayo magbenta. And then you try to learn from business people, no? I'm sharing here a link from a friend of mine, si Dodong Kakanando. He's teaching how to start your own business in a very practical sense. So itong YouTube video na to, you can also click on it and watch it, no? And kung maaari pa nga, meron siya mga seminar, sumali kayo. Ito yung sinasabi ko, sa survey, ano yung mga needs ng tao, puro supply and logistics Itong panahon na to, talagang yan ang kakailanganin. At saka kung magka-negosyo kayo, ganito yung pag-isipan ninyo. Huwag niyong isipin na malaki ka agad, no? Most of us think a business kailangan malaki ka agad. Kailangan muna maliit, local, think local. Kumbaga, kung ikaw ay nagtatanim ka ng kangkong, huwag mo isipin agad palengke. Isipin mo muna, sino ba kumakain ng kangkong? Di ba lahat naman? So, yung mga kapitbahay ko kumakain ng kangkong, sa kanila muna ako magbebenta. No, wag muna yung malakihan. So, basic agricultural needs, you can do it from your backyard. The biggest challenge of this COVID is movement, coordination, and information. So kung yan ay masasagot natin sa negosyong pinaplano natin, makakatulong ng malaki. And also learn from history. No? Yung iba sa atin, may extra na ipon, ito mababa ang presyo ng mga investment products, lalo stocks papasok. Learn from history. Marami pong mura ngayon, pero ang suggestion ko po, go for fixed income treasuries, yung mga government bonds, kasi sigurado po. Piliin niyo yung mga kumpanya ng negosyo nila ay essentials, no? Yung mga basic ang pino-provide. At yung mga gusto magbili ng lupa, magbenta ng lupa, maari po kasing bumaba pa ang presyo ng lupa kasi ngayon pa lang nag-uumpisa yung impact ng mga nawawalang negosyo, nahihirapan. So,
baka hindi pa panahon para bumili ng lupa or magbenta ng lupa. Okay? Of course, huwag niyong ilagay sa isang bagay lahat yan. At kami po, katulad ko na isang ekonomista, hindi po ako expert sa pangyayaring ito. Na marami pong nangyayari ngayon na first time na nangyayari. So, wala pong tunay na nakakaintindi nito. Lahat po tayo nagtutulungan, nagbibigay ng information. So, mag-aral po tayo, study and do research. Yan po ang masasabi ko. At sa aking pagtatapos, itong mga verses na to, ginamit ko na before, but I want to do it again because it helps you understand. Sabi sa Ecclesiastes 6:4-6, farmers who wait for perfect weather never plant. If they watch every cloud, they never harvest. Just as you cannot understand the path of the wind or the mystery of a tiny baby growing in its mother's womb, so you cannot understand the activity of God who does all things. Plant your seed in the morning and keep busy all afternoon, for you do not know a profit will come from one activity or another or maybe both. Ano pong tututunan natin dito? Attitude. Kailangan daw ang attitude natin ay magbago. Ano yung attitude na sinasabi dito? Don't wait for things to get better. Hindi po maganda yung sitwasyon natin ngayon, pero hindi po ibig sabihin niya na wala tayong magagawa. Ngayon po ang time na mag-isip tayo. Sabi doon, kung nag-aantay lang daw, bago magtanim, wala mangyayari, no? Keep busy. Start thinking about beyond the survival, no? Some of us, pag nawalan ka ng trabaho ngayon, 2 months na, halimbawa ng trabaho, nakagaantay ka pa rin, kailangan mag-move on ka, no? Move on and try to find what you can do. Ano yung meron ka at ano yung kaya mo. And leave it to God to do His part. Okay? So I hope natuto po tayo dito sa konting sharing ko ngayong araw na to. And I look forward sa mga susunod pa nating mga kwentuhan at lagi po nating tandaan na sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, we need to enjoy God first and then we can enjoy everything that He has given us. At muli, ito po ang inyong Everyday Economist, si Alvin ang nagpapaalam hanggang sa susunod. And please don't forget to like and subscribe dito po sa ating YouTube channel. God bless you!